Sa wakas, ito raw Magnolia Chicken Templados ay makukuha na itong si Jason Perkins at medyo magiging malaki daw yung asking price nito. Magiging dalawa daw yung kapalit niya. Pero okay lang daw yan dito sa Magnolia Chicken Templados dahil tanggap na nila na kinakailangan talaga nilang gawin yan para sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa na manalo ng kampeonato dahil yan na raw talaga ang magiging goal nitong Magnolia Chicken Templados dito sa darating na Philippine Cup. So ang initial, sabihin na natin na ito exploratory talks pa lamang, hindi pa 100% na mangyayari. Pero ang gusto raw ng Phoenix Fuel Masters kung kukunin ng Magnolia Chicken Templados itong si Jason Perkins, ang ibibigay daw sa kanilang kapalit ay itong si James Laput at isang second round draft pick. Medyo mabigat ko si James Laput dahil center yan ng Magnolia, pero nandiyan pa naman itong si Ian Sanggalang para dito sa hot shots. So baka pumayag na ang Magnolia kung sakaling James Laput nga at itong first round at second round draft pick ang magiging kapalit. Alam din naman natin na maraming mga players dito sa Magnolia na pwede nilang magamit na center. For example, si Xavier Lucero naglalaro yan bilang center para dito sa Magnolia. So hindi yan masyadong magiging kawalan para dito sa kanila. Pero kinakailangan lang siyempre na masiguro ng Magnolia na mama-maximize nila yung talent nitong si Jason Perkins. Veterano to si Perkins at mahusay na player yan. Pero kinakailangan lang siyempre na mabigyan ng tamang gabay nitong si Coach Chito Victolero at kinakailangan siyempre mag-fit siya dito sa sistema na patatakbuhin ni Victolero para dito sa Magnolia Chicken Templados. Kapag yan nangyari, okay lang na mawala na ito si James Laput dahil kinakailangan naman talaga nila na magkaroon ng additional scoring option na hindi lang sila nagde-depend kay Lucero. Samantala naman itong Barangay Ginebra ayon dun sa mga reports ay merong gagawing trade kung sakaling matalo sila dito sa Game 2. Sabi ng mga insider sa kampo ng Ginebra, kapag natalo sa Game 2 sila ay ito si Alfrancis Chua ay gagawa ng trade para magpalakas nitong lineup nila. Ayaw daw ni Alfrancis Chua na manalo ang TNT dito dahil kung sakasakali na mag-champion ng TNT Tropang Giga dito sa Commissioner's Cup, abay malapit-lapit na yan dito sa Grand Slam na binabalak ng katropa. Alam naman natin na ang gustong maka-Grand Slam talaga ay itong San Miguel at Ginebra. Pero ngayon baka mauna pa sa kanila itong TNT Tropang Giga. Kaya magiging maganda ito para dito sa Barangay Ginebra kung gumawa nga sila ng trade. Para doon sa magtatanong kung sino naman yung pwede makatrade ditong Barangay Ginebra, well, nandyan na itong si Arvin Tolentino. Kukunin nila yan mula dito sa Northport Batangier. O di kaya naman, baka itong si William Navarro. Ibig nito sabihin, yung mga top players ng San Miguel Beer talaga, o rather ng Northport Batangier, ay kukunin na ng Barangay Ginebra para ito'y maidagdag dito sa kanilang koponan. At kung matuloy yan, baka payagan ng mga nabanggit na maglaro dito sa finals. At magiging malaking bentahe yan para dito sa Gene Kings. Kaya sa ngayon, ang Barangay Ginebra, confident sila na kahit matalo sila dito sa Game 2 sa finals kontra dito sa TNT Tropang Giga, ay magkakaroon pa rin sila ng mas magandang tsansa na lumaban talaga at magkaroon ng mas sabihin na nating mas malalim na bench na magagamit ni Coach Tim Cone. Kaya nga ito raw ang latest na plano ng Barangay Ginebra at maraming naniniwala na ito ang dahilan kung bakit sila makababawi dito sa serye at hindi na sila magkakaproblema kung sakasakali nga na ito ay umabot pa sa mahabang Game 7. Sa ngayon naman, itong kanilang sabihin na natin kuya dito sa San Miguel Beer, ayon do sa mga nasa kampo ng Beermen, ang gusto raw nila ngayong gawin ay kunin itong si Jeyo Ambohot muna dito sa Converge Fiber Xers. Dahil ang San Miguel Beer ayon dito sa kanilang mga insiders, naghahanap ng isang tinatawag na stretch 4, yung bang big man na merong tira sa labas. Kung sakasakali na makuha nila si Jeyo Ambohot, yan ang gagawin nilang stretch 4 at ang center si William Navarro na kukunin naman nila mula dito sa Northport Batangier. So, ang magiging rotation dito kung sakasakali itong si Fajardo at si Navarro sa center at itong si Ambohot naman at itong si Andreas Kahilig dito sa power forward. Pwede rin na baka gawing small forward itong si Kahilig. Depende yan doon sa magiging rotation at kung sino magiging mga players pa na magiging available para sa kanila.
Sa ngayon, itong San Miguel Beer, ayon dun sa mga reports, ready na i-trade itong si Mowala Tautua at itong si Rodney Brondial para lamang makuha nga itong si Navarro at si Gio Ambohot. Naghahanap daw talaga ang San Miguel ng mga matatangkad na players na pwedeng maidagdag dito sa kanilang roster para sila ay makasabay na dito sa TNT Tropa at sa Barangay Ginebra. Kaya abangan natin itong magiging major announcement ng San Miguel pagdating sa pagkuha ng mga nabanggit na players. Dahil sa ngayon, itong San Miguel Beer mukhang determinado na hindi na maulit yung nangyari dito sa Commissioner's Cup kung saan ang aga nila na-eliminate. Kaya bukod dito sa pagkuha kay Navarro at kay Ambohot, baka kausapin pa nila yung iba pang mga teams dito sa PBA para magkaroon sila ng mga iba pang mga players na magagamit din nila at syempre maidadagdag dito sa kanilang roster. At yan ang importante para dito sa San Miguel Beer sa ngayon. Kaya samantala naman, ayon dito sa mga reports, ito raw TNT, Tropang Giga naman, ay nagpaplano na nung kanilang Grand Slam. Alam naman natin na hindi pa tapos itong Commissioner's Cup Finals, Game 1 pa lamang. Pero nanalo na ang TNT dito sa Governor's Cup. Kung sakasakali na makuha nila itong Commissioner's Cup, magkakaroon pa sila ng tsansa ng Grand Slam dahil Philippine Cup na lang ang magiging kulang para sa kanila. Ngayon, alam natin sa Philippine Cup wala dyan si Ronde Hollis Jefferson obviously, so kinakailangan kumuha ng ibang player ng TNT na magagamit. At dahil injured dito si Jason Castro, baka kunin na ng TNT Tropang Giga itong si Cedric Fairfield para yan na maging susi dito sa Grand Slam bid ng TNT Tropa. Dahil ito na talaga ang magandang pagkakataon para sa kanila. At kung makuha nga nila si Fairfield, masasabi natin na pwede niyang gawin yung ginagawa ni Ronde Hollis Jefferson para sa kanila dito sa pag-may import conference katulad ng Commissioner's Cup at Governor's Cup. Hindi na malingit sa kaalaman ng lahat na ang SMC ang matagal na nagpaplano ng Grand Slam. Pero ano nga kaya't ang mga una pa dyan ang TNT Tropa? Alam naman natin na hindi naging maganda ang experience ni Coach Jot Reyes nung hawak niya yung Gilas Pilipinas. So magiging magandang redemption ito para kay Coach Jot kung sakasakali na ma-guide niya ang TNT Tropa sa isang Grand Slam. At alam natin na itong TNT, gusto rin niya syempre na mapigilan yung dominance ng SMC. At ano nga bang mas magandang paraan dyan kung hindi yung maka-Grand Slam sila sa season na to. Lalo na at nakita natin ang tindi nung ginawang rebuilding pa ng Barangay Ginebra. Kaya iyan ngayon ang mapasasabi nating plano ng TNT Tropang Giga. Kung sakasakali na matuloy ito, malaking bagay ito para dito sa TNT na sila ay maka-Grand Slam dahil ilang teams lamang ang nakagawa niyan. Kung inyong maalala, years ago, napigilan ng Petron Blaze Boosters yung Grand Slam na balak ng TNT. At ngayon, mukhang gusto nilang makabawi at talagang magawa na yung paraan para makuha ito. At of course, syempre, ang laking bagay niyan para dito sa MVP group.